Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang sanggaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia, 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 Ikaw, Panginoon, ang sanggaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, maliban na gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Sang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Pinag-isipan ng masama si Jesus ng mga eskriba at pariseyo. Pinag-isipan ng masama. Ang sabi nila at ang iniisip nila, kay Beelzebul galing ang kanyang kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Kilala niyo po ba si Beelzebul? Siya ang prinsipe ng mga demonyo. Oh. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo mag-isip itong mga taong ito. No? Tingnan niyo kung paano nila pag-isipan si Jesus ng masama. Kasi noong mga panahong iyon, marami nang nagagawa si Jesus na milagro. Marami nang pagpapagaling ang kanyang nagawa. At
wala silang nakita na ganong kapangyarihan ng katulad ng kay Jesus. Hindi nila ito nakita kahit na sinong tao. Kaya nga, ang isip nila kay Jesus, masama. Naranasan nyo na po ba yon? Yung pag-isipan kayo ng masama. Yung iba ang iniisip ng tao sa kung ano ang totoo. Hello. Naranasan nyo na ba yon? Yung sinabi, chismosa ka, pero ang totoo, hindi naman. 'Di ba? Nandun ka lang, no? Kasama mo lang yung mga chismosa, pero hindi ka naman nakikichismis, 'di ba? O, napag-isipan ka na ba na suplada ka, pero ang totoo, hindi naman, 'di ba? O, masakit lang yung ngipin mo, kaya ayaw mong ngumiti, 'di ba? Minsan naman ganun, 'di ba po? O, napag-isipan ka na ba na nagnakaw ka, pero ang totoo, hindi naman. 'Di ba? Minsan may ganun. At may mga ganung tao. At huwag kang magtaka. Kahit naman si Jesus, pinag-isipan ng masama. Ang sabi, inaalihan siya ng demonyo. O sa demonyo galing ang kanyang kapangyarihan. Magpalayas ng demonyo. Ano bang totoo? Sa demonyo ba galing ang kapangyarihan ni Jesus? Hindi. Kanino galing? Sa Diyos. Bakit sa Diyos? Kasi siya'y Diyos. Yun nga lang, ayaw maniwala ng mga Pariseyo. Ayaw siyang paniwalaan ng mga Pariseyo. Kaya, nag-isip na lang sila ng masama. Nag-isip na lang sila ng realidad na hindi naman totoo. Ayaw kasi nilang maniwala na hindi ka nagnakaw. Kaya ikaw ang pag-iisipan na nagnakaw. Hindi kasi sila maniwala na hindi ka masungit. Kaya iisipan nila, masungit ka porque hindi kang humingiti. Parang ganun. Pero alam nyo, mabuti na lang magaling si Jesus. Magaling si Jesus sumagot. At ang kanyang sagot, tanong. Di ba? Ang gulo, no? Sasagot ka, pero ang sagot mo, tanong. No? Ganyan. No? Ibalik mo sa kanila yung tanong. No? Sila ang sumagot. No? Anong tanong ni Jesus? Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Tingnan mo. 'Di ba? Kung galing kay Satanas ang aking kapangyarihan, paano ko palalayasin si Satanas? Oo nga naman, 'di ba? Ganyan yung mga tao na nag-iisip ng masama, nawawala sa tamang katwiran. Nawawala sa tamang pag-iisip. Kasi ang gusto nilang paniwalaan, yung kanilang iniisip, yung kanilang sariling kasamaan. Mabuti na lang magaling si Jesus, prangka at diretso. Minsan naman talaga, kailangan prangkahin ang mga tao sa kanilang mga kasinungalingan para magising sila sa katotohanan. Tama ba? Diretsahin mo para magising sa katotohanan. Dapat kailangan mong sabihan ang mga tao sa kanilang kasamaan para kanilang mapag-isipan. Pero realidad na mahirap magtama ng tao. Mahirap magtuwid ng mga tao. Pero hindi dahilan para hindi mo sila itama. Hindi dahilan para hindi ka umimik. Kapag may nakikita kang mali, sabihan mo. Kapag may nakikita kang hindi tama, turuan mo. Kapag may nakikita kang baluktot, ituwid mo. Ang mga Pinoy, madalas tumatahimik na lang kapag may maling nakikita o naririnig. Anong katwiran? Ay, ayaw ko makialam. Ayaw ko madamay. Ayaw kong masisi. Ayaw kong masali. Diba ganyan? Kaya kahit nakikita ang kasamaan, pinagtatakpan.
nananahimik. Kaya sa huli, walang kabutihang naidudulot. Walang kabutihang umuusbong. Mali. Itong nangyayari. Kaya dumadami ang kasamaan at kasinungalingan dahil walang gustong manindigan sa kabutihan at katotohanan. Kapag mali, itama. Kapag masama, ituro ang mabuti. Kapag baluktot, ituwid. Mga kapatid, ang realidad sa buhay, dapat kabutihan ang nagwawagi. Pero inaasahan sa atin, gawin ang kabutihan para magwagi. Ulitin ko po, ang realidad sa buhay, kabutihan dapat ang nagwawagi. Pero ang inaasahan sa ating buhay, ang gumawa ng kabutihan para magwagi. Amen? Amen.